Iyuko natin ang ating mga ulo pansumandali. Minamahal na Diyos, sa pagdinig po namin sa awiting yun, si Jesus ay narito't malapit, at lahat ng mga bagay ay may pangyayari. Ang aming mga puso ngay may pagkasabik na malaman na yun ay higit sa pagiging awitin. Yun po'y katotohanan. Nandito ka po talaga. Panginoon, nananampalataya ako na ikaw po'y narito lamang sa likod ng tabernakulo sa mga oras na ito ngayon din. Yung munting nanay na yun, karga-karga ang munting sanggol na yun na basang-basa po sa ulan. At yung kabataang lalaki na tumawag para sa minamahal niya sa buhay na nasa ospital po sa isang dako na naghihingalo. Iyo pong dinggin ang aming mga pananalangin, Panginoon. May mga tao pong nakaupo sa bahay-sambahang ito ng buong maghapon. Mula pa ng alas 6 ng umaga, sila'y nananabik na katagpuin ka, Panginoon. Nakapakinig po sila sa pangungusap namin sa araw na ito, na ikaw ay nagbangon mula sa patay. At ikaw ang siyang Jesus na nabubuhay mapasa hanggang ngayon sa gabing ito. Lumipas man ang 19 na taon, ikaw pa rin si Jesus na yon. At dalangin po namin, Diyos, na iyong pagagalingin ng bawat isang may sakit na naparito sa makalangit na presensya. Naway wala ni isa rito ang nangihina pa rin sa kalagitnaan namin sa pagtatapos ng gawain na ito. Iyo pong ipakita lamang sa amin, Panginoon, na ikaw po'y narito mismo. Binubulay po namin ang 2 lalaki nung umaga na yon ng pagkabuhay na sila'y nakakaramdam ng panghihina ng loob, di may kakaila. Kaya't marami rito ang nanghihina ang loob sa gabing ito na may mga sakit at di mapagaling-galing. Sinukuan pa nga sila ng mga doktor. At nung ang mga lalaking yun ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad sa daan, may isang estranghero na sumabay ng lakad at nakipag-usap sa kanila. Sumasaysay patungkol sa mga kasulatan ng buong maghapon na yon. At nung maggabi na, nung naraw na siya kasama sila sa silid at ang pinto'y nakapinid, may ginawa po siyang isang bagay. Ginawa niya yon sa kung papaanong paraan na ginawa niya bago ang pagpapako sa krus at napagkilala ng mga lalaking yun mismo ang nagbangong Panginoon. Naglaho siya ng bigla sa paningin nila. Nagmadali sila sa pagtakbo para ipagsabi sa iba pa. Siya nga'y nagbangon mula sa patay. Diyos, dalangin namin na siya'y pumarito sa kalagitnaan namin sa gabing ito at ipangyari ang siyang mga bagay na ginawa niya bago siya ipinako sa krus. Ang 19 na taon ay walang anuman po sa kanya. Siya'y walang hanggan. At naway marami sa gabing ito ang magmadali na umuwi sa kanilang bahay na ikinukwento sa kanilang asawa na babae, kanilang asawa na lalaki, kanilang mahal sa buhay, kanilang kapitbahay. Siya'y nabubuhay. Nagpakita siya sa akin sa gabing ito. Pinagaling niya ang karamdaman ko. Ako'y magiging maigi na ang lagay ngayon. Iyo pong ipagkaloob ito, Ama. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong makaupo. Pasensya na po kung medyo napaus ako. Kaya't masyado lang po akong naging abala sa pagsasalita. Nagbabautismo. May trangkaso po ako kung tutuusin mula nang nanggaling ako sa Florida. At doon sa mga isla, ako po'y luluwas uli sa umaga, papunta namang California, para sa isang buong buwan halos na mga pagtitipon. Kaya tinanong ko si kapatid na Neville, kung maaari, siya na ang makapangusap sa gabing ito para sa akin. At tiyak ko naman na nakapakinig kayo ng kamangha-mangha na mensahe. Nagtamasa tayo ng napakainam na gawain nitong umaga mula kay kapatid na Neville. At nagtitiwala tayo na ang Diyos ay magtutuloy-tuloy na sumakanya at sa iglesyang ito sa kanyang pagpapastor dito. Ngayon, nakatagpo ko kanina si Billy dyan at para bang hinawakan niya ako rito sa tagiliran at ang sabi niya, Daddy, nakatayo po ang mga tao at ang ilan sa kanila ay maghapon na rito. Sabi ko, bueno, natutuwa akong itong mga gawain natin ay malapit nang matapos, kaya di na kayo kailangang tumayo pa at umuulan pa nga. At nung pagpasok ko sa gusali, may munting mag-asawa na palabas ng kotse roon na may kargang munting sanggol na may sakit. Basang-basa po sila. Halos, di nga po makapasok yung nanay sa may pinto. Pero kung gaano pong katiyak na nakatayo ako rito, ganun ding katiyak na ang Diyos ay pinagaling ang sanggol na yon sa mismong sandali na yon. Siya nga, sadyang tumutugon siya ng panalangin. At ngayon, matapos nung pangangaral natin sa araw na ito at nitong umaga, nangaral po ako patungkol sa 5 paksa, pagkabuhay, pagkamatay, pagkalibing, pagbangon, pagdating. Sa pagkabuhay, ako'y inibig niya. Sa pagkamatay, ako'y iniligtas niya. Sa pagkalibing, kanyang dinala sa malayong dako yaring pagkakasala. Sa pagbangon, nagawa nga niyang ako'y aring ganap ng walang bayad kailanman. Balang araw,
siya nga ay darating. Oo, araw na walang kasing ningning. Heto nga tayo na nakantabay sa gabing ito, naghihintay sa kanyang pagpapakita. Bakit po tayo nagsisiksikan dito? Bakit pumaparito pa ang mga tao para makapakinig ng Ebanghelyo? Gayunpaman, sa taglay na kasimplihan nito, ito ang pinakadakilang atraksyon na magpapalapit na mayroon sa sanlibutan. Sinabi ni Jesus, kung ako'y matataas, ang lahat ng mga tao'y palalapitin ko sa akin. Ngayon ang tanong po, ang relihiyon bang ito na atin pong ipinapangusap? Totoo po ba ito? Ito ba ang katotohanan? Kung ito ang katotohanan, kung gayon, masasampalatayanan natin ang bawat salita na sinabi ng Biblia. Kung di naman ito ang katotohanan, hindi nga dapat tayo nagkakaroon ng anuman na kinalaman dito. Ang dapat sana'y nagpapatuloy na lang sana tayo sa ating mga kasalanan, kakain, iinom, at bukas ay mamamatay din naman. Pero ako nga'y lubos ang pasasalamat na malaman na itong bagay na ito na ating pinag-uusapan ay ang katotohanan at ito lang ang siyang tanging relihiyon sa mundo. Gayong pang-apat lang sa bilang, gayunpaman ay ito ang siyang tanging relihiyon sa mundo na ang nagtatag ay tinulot na mamatay at muli namang nabuhay at nabubuhay mismo sa gabing ito. Nakita ko po sa pahayagan dito, sa pahayagan ng siyudad nung isang araw, kung saan may lalaki sila roon, isang Buddha na lumitaw. Marami sa inyo ang nakita na yon sa pahayagan. May lalaki sila roon na isang munting Buddha na ipinanganak daw sa siyaring paraan kung papaano noon si Buddha. Siya nga naman, ang lalaking ito ay hindi nagpangyari ng kung anong mga himala, pero ang kanyang pangangaral at lahat ng bagay ay kagaya kay Buddha. Kaya kung si Buddha ay may ganong lalaki sa labas na isa pong huwad, ang Diyos ay may Espiritu Santo sa labas na tunay na Espiritu ng Diyos. Ngayon, pinag-uusapan natin ang kahangahangang mga bagay na ito. Pero ito ba'y gagana? Ang banal na Espiritu ba'y patatawarin ng tao sa kanyang pagkakasala? Magagawa ba niyang pagalingin ang karamdaman ng tao? Tunay, gagawin nga niya. Siya ang Diyos, magpasawalang hanggan. Ngayon, kung si Jesus ay mapapadako rito sa ating kalagitnaan at patutunayan ng kanyang sarili mismo na siya'y buhay, na naparito sa gabing ito sa piling natin, tunay ngang magagawa niyan ang bawat isa sa atin ay makasasampalataya sa bawat pangako na meron siya rito sa Biblia. Meron po bang narito ngayon na di pa nakadalo ni minsan sa mga pagtitipon ko noon? Patingin po ng kamay niyo na mga di pa nakadalo sa pagtitipon ko noon. Tingnan niyo po, halos kalahati ng mga narito. Di po ako tagapagpagaling. Di ako naniniwala na may isang tao na tagapagpagaling. Si Jesus Kristo ang tagapagpagaling. At sinabi niya, nung naparito siya noon sa lupa, na ang Diyos ang tagapagpagaling. Ngayon, nung narito siya noon sa lupa, di niya inangkin ang pagiging tagapagpagaling. Bagkus, kanyang ipinakita sa mga tao ang kanyang tanda ng pagka-Mesiyas, at ang tandang yun ng pagka-Mesiyas ay ang matalos ang lihim ng kanilang puso. Ilan po ang nakaalam na yan po ay sadyang katotohanan? Noong sabihin niya kay Pedro, nung lumapit ang lalaking ito sa kanya, sinabi ang pangalan kung sino siya, kung ano ang pangalan ng tatay niya. Ganon na lamang ang pagsampalataya ni Pedro, na taglay ang ganong pananampalataya na ibinigay sa kanya ni Jesus sa mga susi ng kaharian, nung paglaon at inilagay siya na mangulo sa iglesia. Noong abutan ni Felipe si Nathaniel sa ilalim ng puno at sinabi sa kanya, halika't tingnan mo ang isa na natagpuan ko, si Jesus ng Nazareth na anak ni Jose. At yung matigas na relihiyosong yun ay ang sabi, may anuman bang bagay na mabuti na manggagaling sa Nazareth? Ibinigay nga niya sa lalaking ito ang pinakamainam na sagot na maibibigay ng tao. Sabi niya, halika't tingnan mo, huwag mong basta libakin na lang. Halika nga tingnan mo mismo. At nung sandaling yun na nakarating si Felipe doon, kasama na si Nathaniel, sinabi ni Jesus sa ginoong ito, narito ang isang Israelita na sa kanya'y walang daya. Sabi niya, kailan mo po ako nakilala, Rabbi? Sabi niya, bago ka pa tinawag ni Felipe, nakita na kita sa ilalim ng puno. Sabi niya, ikaw nga ang anak ng Diyos, hari ng Israel. Binanggit niya sa babae sa may balon ang nilalaman ng puso ng babae. Pinatunayan mismo ng mga yon na siya ang Mesiyas. At kung ang Mesiyas na yon ay binangon mula sa patay ngayon at nagbayad ng katubusan at pinagaling ang ating mga karamdaman at pinatawad ang ating mga kasalanan, kung ganoon, ang magagawa nga niya ngayon ay gawin ang siring mga tanda na kanyang ipinakita noon, na siya'y nabubuhay pa rin ngayon para tuparin ang anumang pangako na binitiwan niya noon. Siya nga, totoo ba yon? Sampalatayanan po natin yan ngayon habang mananalangin na tayo. Panginoon, ang mga tao po'y naghihintay. Isang salita lang po mula sa iyo ay higit sa ano pa man na sabihin ni kapatid na Neville o sabihin ko sa marami mang saling buhay. Isang salita lamang po. Ngayon, nasa kalahati po ng mga narito ang di pa nakasasaksi sa mga pagtitipon noon. Panginoong Diyos, na siyang may lalang ng kalangitan at lupa, iyo pong ipadala ang kapangyarihan ni Jesus Kristo sa silid na ito, ang siya na yon na binangong maguli,
ang Espiritu Santo na naparoon noon sa Pentecostes at nang sa gayon ay mapahiran niya ang mga tao. Nawa ako po, sa kabila ng pagkapauspo na ito, ay maisuko ko mismo ng buo ang aking sarili sa kanyang Espiritu, na siya nga'y makapangusap gamit ang basag na tinig na ito na aking iniaalay sa kanya, makatunghay sa mga matang ito na aking iniaalay sa kanya, na makakita ng mga pangitain at mga bagay na magbubunsod sa mga tao, na makita na siya't nagbangon mismo mula sa patay. At sa pagkakakita ng mga tao rito, nawa po'y ang buong mga naritong nakikinig ay yakapin ng bawat pangako na kanyang ipinangako. Kung sila man ay nagkasala, naway yakapin nila siya para sa kapatawaran. Kung sila man ay may karamdaman, naway mapagkilala nila na sa kanyang mga latay ay pinagaling na kami. Iyo po mismong ipagkaloob ito, Panginoon. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ang dakilang pagtutuos. Dito po sa harap ng 2 o 300 katao, simple lang po ito. Haya't, kung tatayo ka sa harap ng 500,000, kalahating milyon, ang siya ring bagay ay may pangyayari. Siya ay Diyos. Ngayon, ilan po rito ang may sakit at nagnanais na may panalangin? Itaas niyo po ang kamay niyo. Kita niyo, mga halos kalahati niyo o higit pa. Di ko nga magagawa na padulugin silang lahat dito. Sa palagay ko, tatanungin ko uli kay Billy. Tatanungin ko sa kanya kung nakapamahagi siya ng mga prayer card. Ngayon, siya ba'y nakapamahagi? Sige, nung nakaraang linggo o nung isang beses na narito ako, di sila nakapamahagi ng mga prayer card. At kaya tinanong ko lang, ilan sa mga narito ang di pa nakadadalo sa pagtitipon noon? Marami ang nagtaas ng kamay na di pa nakadadalo sa pagtitipon ni minsan. Nung nakatayo sila na nakataas ang mga kamay nila, dumako ang Espiritu Santo sa palibot na sinasabi sa kanila kung sino sila at kung ano ang karamdaman nila at kung ano ang mga nangyari. At pinagaling ang mga tao ng ganun na lamang kalubos. Nanupat, ang mga tumor at mga bagay-bagay ay nagsipaglaho na di nakakailanganin pa ng mga pag-oopera. Ilan po ang narito noon na nasaksihan niyan mga ilang linggo pa lang ang nakararaan. Kung nakapamahagi po siya ng mga prayer card, tatawag po tayo. Mabibigyan ng pagkakataon ng mga taga rito at mga di man taga rito, mga nakadalo na sa pagtitipon at sa mga di pa nakadadalo na makadulog sa pila ng pananalangin. Di kasi natin kakayanin na mapadulog silang lahat ng sabay-sabay. Padudulugin po natin sila ng dahan-dahan sa abot mismo ng makakaya natin. At inaasam ko na maging tapat po kayo sa Diyos. Maging tapat po kayo sa sarili nyo. At kung si Jesus Kristo ay paparito sa kalagitnaan natin at ipamamalas at gagawin ang mga bagay na ginawa niya nung narito pa siya noon sa lupa, naglalakad sa Galilea, nararapat lamang natanggapin niyo siya para sa anumang bagay na pangangailangan niyo. Di niyo na po kailangang maparito pa sa entablado. Isinasaalang-alang niya ang pananampalataya. Marahil may mga ilan dito na may sakit na naritong dumalo na di nakakuha ng prayer card. Sila po'y mapapagalingan at anuman. Ilan po ang may sakit at wala po silang prayer card? Pakita lang ng inyong kamay. Bueno, di ganong karamihan ang naipamigay na prayer card. Kita nyo? Sige po, basta't manampalataya lamang kayo. Tumingin po kayo sa gawin rito. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung anong ginawa ni Jesus nung narito siya noon sa lupa. May isang babae, isang beses na lumapit sa kanya. At di nga makalapit ang babae sa siksikan ng mga tao. Wala siyang prayer card, pero hinipo nga niya mismo ang laylayan ng kanyang damit. Ano pa't sinabi niya sa puso niya, alam ko na ang lalaking ito'y nagsasabi ng katotohanan. Kung mahihipo ko lamang ang kanyang damit, ako'y gagaling. At hinipo niya ang kanyang damit na ano pa't talagang sumuong sa kakapalan ng tao na mas marami pa ang bilang kaysa sa mga narito. Bumaling si Jesus at nagsabi, sino ang humipo sa akin? Nasaway pa nga siya ni Pedro at ang sabi, bakit mo itatanong ang ganong bagay, samantalang hetong lahat naman ay nagnanais na mahipo ka? Sabi niya, pero naramdaman ko na ako'y nanghina. Ang mga pangitain po'y nagdudulot ng panghihina. Di mo nga magagawa yon na marami ang makikita mong ganoon. At sabi niya, tumunghay sa mga naroon hanggang sa makita niya yung babae. At sinabi sa babae na ang babae may pag-agas ng dugo. At sa pananampalataya ng babae, napagaling mismo ang babae. Ilan po ang nakakalam nun? Sinabi ng Biblia na si Jesus Kristo ay ang dakilang saserdote na mahihipot na habag sa ating mga kahinaan. Tama po ba? Bueno, kung siya ang dakilang saserdote at maihipo sa ating mga kahinaan, hindi ba't ganun na ganun din ang ikikilos niya gaya ng ginawa niya noon? Kung siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman? Kung ganoon, di nyo kailangan ng prayer card. Tumingin lang kayo sa gawin ito at sabihin sa inyong puso, Panginoon, nananampalataya ako ng buong puso ko't nananampalataya ako na ako'y pagagalingin mo. At maitulot nawa na mahipo ko ang iyong damit at mangusap ka sa pamamagitan ni kapatid na Branham at sabihin sa kanya, kagaya nung ginawa mo noon sa babae na yon,
at ako'y sasampalataya sa iyo. Magagawa niyo ba na maging ganoon ang inyong pagtatapat at sadyang manampalataya sa Diyos ng buong puso niyo? Sinabi ni Billy Paul, may sinabi siya mga ilang minuto pa lang ang nakararaan. Habang nakatayo ako rito, nagbigay raw kayo ng love offering para sa akin. Hindi ko po sana gusto yung ganoon. Ito po kasi, pero nagpapasalamat po ako sa inyo ano tanuman. Magagamit ko mismo ito para sa pagbiyahe ko sa California. Ilalagay ko ito sa pag-iibanghelyo. Itong mumunting mga paghahandog na ibinibigay niyo sa akin, alam niyo ba kung saan ito napupunta? Kagagaling ko lang ng Puerto Rico at ng Jamaica, mga ilang linggo pa lang ang nakararaan, kung saan naitala nila na abot sa 40,000 ang naakay nung 9 na gabi. Ano pong nagamit doon? Ang inyo pong pagbibigay ng ikapo. Noong umalis na ako, yung alkalde po yung huwes doon sa islay tumayo, sabi niya, may mga ibanghelista kami na bumibisita rito at nangihingi ng malalaking kaloob at malaking pera ang halaga. Pero sabi, nung si kapatid na Branham ang dumating, hindi siya nang hingi ni sentimo man. Di kami inobliga na bayaran yung bayarin sa hotel at siya mismo ang nagbayad ng pamasahe niya papunta at pauwi. Ano pong nagamit doon? Ang pera niyo po. Talagang sinisigurado ko na magagastos ko yon ng tama. Nang sa gayon, sa harapan ng hukuman, sa pagtayo ko roon sa harap niyo at ng Diyos, aking ipagsusulit yon, na nagamit yon sa tama. Kinukuha ko po yon sa tuwing may paghahayuan po ako para gawin ang pinakamainam ko magagawa para sa ikalulwalhati niya. Ngayon, di po natin mapadudulog ang lahat ng mga prayer card ng sabay-sabay, kaya padudulugin ko sila ng isa-isa lang po. Sino po ang may hawak ng prayer card bilang isa? Itaas niyo lang ang inyong kamay kung makatatayo po kayo. Doon sa pinakalikod, isa pong itim na binibini. Sige po't dumako lang kayo sa gawin rito, binibini. Dumako lang kayo at pumunta rito sa gilid ng entablado. Ngayon, sino naman po ang may hawak ng prayer card bilang dalawa? Kung makatatayo ka, itaas mo ang iyong kamay. Prayer card bilang dalawa. Isa pong puting binibini rito. Sige po, binibini. Dumako ka na rito at sumunod ka sa pila ng itim na binibini rito. Sa banda po rito. Ngayon, papilahin mo sila ng paikot sa gawiroon, Dok, kapag umabot na sila rito. Prayer card bilang 3. Itaas mo lang ang iyong kamay kung magagawa mo. Sige po, Ginoo, sa banda rito, Ginoo. Bilang 4, itaas mo ang iyong kamay. Sige po, ang ginang, sa gawirito. Bilang 5, itaas mo lang ang iyong kamay. Ito pong kabataan sa gawirito. Mukha pong ang bawat isa sa kanila ay di ko kakilala. Bilang 6, itaas mo lang ang iyong kamay. Bilang 6, natawag ko na ba ang bilang 5? Bilang 5, at bilang 6, isa ring di ko kakilala. Bilang 7, itaas mo lang ang iyong kamay. Itaas mo ang iyong kamay kung sino ang bilang 7. Sige po. Sa tingin ko, kilala ko ang kapatid na ito. Sa tingin ko kakilala ko siya. Bilang 8, itaas mo lang ang iyong kamay kung magagawa mo. Isa pong binibini rito. Sige po. Bilang 9. Sige po, binibini. Bilang 10. Sige po. Bilang 10, ang binibini po. May nagkamali yata. Ano pong bilang ng lalaking ito rito? Kung sino man dyan na tingnan, mga ilan sa inyo ng mga aser, sige't lumapit lang dito tingnan. 84, bilang 10 po ang tinatawag ko kanina. Salamat, bilang 10. Pero dadako rin kami sa iyo ano tanuman. Ayos lang yan. Sige po, nalaman ko na po yung bilang nyo. 84, di po ba? Parang 84 o parang ganoon ang sinabi mo? Sige po, maghintay ka lang dito. Manampalataya lamang. Ito po't sinasabi ko sa inyo, kung di nyo man magamit ang prayer card na yan, yung prayer card, tumunghay lang kayo sa gawirito at manampalataya sa Diyos at makikita nyo na tutugunin ng Diyos ang panalangin para sa inyo. Sige na po. Bilang 10 na po ba yan? 11. Sige po. Bilang 12. Ngayon, kung di po kayo makatayo, sige po, bilang 12, 13, bilang 13, ayon siya sa pinakalikod. 14, bilang 14, sa pinakalikod din. Bilang 15, halo-halo po ang pamimigay nito. Yung mga kalalakihan na namigay nito, sinasabi lang nila, sinong may gusto ng prayer card, itaas niyo ang inyong kamay. Daladalangan nila ang mga ito't paghahalo-haluin. Wala pong nakakaalam kung sino ang nakakakuha ng kung anong bilang, at haya't basta ipinamimigay nila ng paganoon. Bilang 14, bilang 15. Sino po ang may hawak ng prayer card 15? Bilang 15, bilang 16. Diyan nga sa pinakalikod. Bilang 17. Ngayon, kung ang bilang 16 ay nasa loob ng gusali o nakatayo dyan sa may pasilyo, sigit, umikot lang sa gawirito. Bilang, pasensya na po, di ko po napansin ang kamay mo kapatid na babae riyan. 16 po ba? Sige, 17 po. 18, 19,
18, Number 19, 19, 20, bilang 19, 20, number 20. bilang 20, yung lalaki sa bandaryan. Sige po. Sige po. Ngayon, sa palagay ko, umaabot na tayo sa pasilyo sa gawirito ngayon. Kaya tayo po'y, ano po yun? Sige po, hanggang dito na lang muna sa ngayon. Sige po. Bueno, tumingin po kayo sa gawirito at manampalataya. Sige po. Sige po. Sa pianista po, marahan at ma-time-team lamang. Only believe, sadyang time-team lamang. Karamihan sa mga narito sa may pasilyo rito ay mga di ko kakilala. Di ko kayo kakilala. Ngayon, may ilan din na narito na may hawak na mga prayer card. May ilan din na wala silang prayer card. Marahil, tatawag pa tayo ng ilan para sa pila para sa pananalangin maya-maya kapag naiayos na natin ang pila na ito rito. Sa tingin ko, ang Ginoo na ito rito, Doc, na nanggaling pa sa pinakalikod. Natawag siya, 16 o 16. Sige po, dumako ka na riyan at tumayo sa pwesto mo, Ginoo. Ngayon, kung di man kayo natawag, di po ibig sabihin nun, yun na yun. Kita nyo? Haya't tumunghay at manampalataya po lamang. Wala pa ang bilang 15. Siguro di makatayo ang tao. Kung di po kayo makatayo, siguro may isa na sigit tingnan ang prayer card ng katabi. Baka ang tao po ibingi at di siya makarinig. Kung nandito po sila, 15, ikaw po'y tinatawag na para pumwesto na rito sa pila. Kung lumabas man sila at makababalik ng ilang minuto, ilagay nyo lang siya sa pila kapag tinawag na ang bilang niya. Kapag nakatapos na tayo sa ilan sa mga nasa pila rito, sige po tatawag pa tayo ng ilan pa kung ang Espiritu Santo'y di pa tapos na magpahid dito sa gusali sa mga tao, nang sa gayon, sila man ay mapagaling din. Ngayon, ito na po ang pinakamaselang bahagi. Ito po ang oras kung saan ang sinasabi ko'y katotohanan o nagsasabi lang ako ng kasinungalingan. Ito mismo yung oras na si Jesus Kristo ay patutunayang bumangon sa patay o di siya bumangon mula sa patay. Ito yung sandali na siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. O di naman kaya'y di siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ito yung sandali na siya'y mapatutunayang tagapagpagaling o kung siya ba'y hindi tagapagpagaling. At kung meron man dyan na nais sumalili sa aking pwesto para manalangin para sa mga may sakit, malugod po kayong inaanyayahan na pumarito at humalili sa lugar ko. Ilan po sa inyo na narito sa pila para sa pananalangin, sa pagtingin nyo rito, na narito sa pila para sa pananalangin, na di po ako kakilala, at alam nyo na di ko kayo kakilala, o may alam man ako tungkol sa inyo, itaas nyo ang inyong kamay. Diyan sa mga tagapakinig, na alam nilang wala akong nalalaman na naman tungkol sa inyo, itaas nyo ang inyong kamay, gayong may sakit kayo. Diyan po sa mga tagapakinig, kita nyo, ayan nga. Ngayon, anong gagawin ng Diyos? Heto ang kasulatan. Ang Espiritu ng Diyos ay narito. Ngayon, ito po ba'y kikilos? Kung magagawa kong itagubili ng aking sarili sa Espiritu Santo, kikilos po ito, at di po ito kikilos sa akin, maliban na itagubilin nyo rin mismo ang inyong sarili sa Espiritu Santo, sapagkat maraming makapangyarihang gawa ang di ginawa ni Jesus sa kanyang sariling lupain, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Ngayon, kayo po'y manampalataya ng buong puso nyo, sadya pong maging mapitagan sa abot ng makakaya nyo. Tumayo lang po ng time-team, magantabay. Kung gumawa ng isang bagay ang Espiritu Santo, kayo po'y magalak, kayo po'y manampalataya. Ngayon, Panginoon, lahat ng narito sa amin, lahat ng amin pong tumayo sila ng matagal na ang kanilang mga binti na mintig na natili sila rito ng anupat halos mahimatay na sila. Ngayon, Panginoon, naway mapagkilala na ikaw mismo ang Diyos at ipinamamanhik ko ang lahat ng mga tagapakinig dito ngayon dahil sa iyong utos. At nakatayo po ako rito, di upang magpapansin lang o kumilos na parang kung sinong bigatin o gumawa ng kung anong bagay na iba. Pero ito po'y dahil sa ito ang utos na ipinataw sa akin ng anghel at pinagtibay sa iyong salita. Mapagkilala nawa sa gabing ito na ikaw si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos na nagbangon mula sa patay, at ikaw po'y nananahan sa iyong iglesia sa iyong hirang para ipamalas at gawin ang siyang pagmiministeryo na ginawa mo noon nung narito ka noon sa katawan na laman. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon, at papupurihin ka po namin sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen. Ngayon, nasaan si Billy Paul? Nandito ba siya sa loob ng gusali? Ay pinuntahan ba siya? O mayroon po bang naatasan na pumarito para kunin ang mga prayer card na ito? Kita nyo? Halika rito, kapatid, na ang babae may prayer card sa kanyang kamay. Ibigay nyo lang po sa kapatid. Kita nyo? Magpitagan po ng mainam ngayon. Ngayon, ito pong binibini na narito, sa abot ng nalalaman ko,
ay isang estranghero sa akin. At heto nga ang isang akmang tagpo sa kasulatan. 2 tao at 2 nasyonalidad. Si Jesus ay nagpunta sa isang balon isang beses sa San Juan 4 at nakatagpo roon ang isang babae na taga Samaria. At siya po'y nakipag-usap sa babae ng konti hanggang sa masumpungan niya ang suliranin sa babae. At sinabi niya sa babae yung suliranin. At nung masabi na niya, napagkilala ng babae na ito na ang Mesiyas. Ilan po ang nakakalam nun? Naaalala niyo ba yung pag-uusap nila? Sabi niya, "Babae, dalhan mo ako ng maiinom." Ano yung ginagawa niyang yun? Ikinauugnay niya ang espiritu ng babae. At sabi ng babae, "Malalim ang balon at wala ka namang anuman na panalok. Di kaugalian para sa iyo na isang Hudyo na manghingi sa mga Samaritana ng ganon." Sabi niya, "Pero kung nakikilala mo kung sino ito na iyong kinakausap, ihingi ka sa akin ng tubig." At nagpatuloy ang pag-uusap hanggang sa masumpungan niya kung anong suliranin doon sa babae. Ilan ang nakakaalam kung ano yung suliranin ng babae? Namumuhay nga siya sa pangangalo niya. Kaya ang sabi niya, "Pumayok at kunin mo ang asawa mong lalaki at pumunta rito." Sabi ng babae, "Wala po akong asawa." Sabi, "Tama, nagkaroon ka na noon ng 5, at itong isa na kinakasama mo ngayon ay di mo asawa." Ngayon pakinggan niyo po ang sinabi ng babae. Sabi niya, "Ginoo, napagkikilala ko na ikaw ay isang propeta. Alam namin na kapag dumating ang Mesiyas, ay sasaysayin niya sa amin ang mga bagay na ganito. Ang Mesiyas, ang tanda ng pagka-Mesiyas, kanyang gagawin ito mismo kapag siya'y dumating. Dahil siya ang Diyos na propeta, ang propeta na tinukoy noon ni Moises." Sabi, "Alam namin na gagawin ito ng Mesiyas sa kanyang pagdating. Pero sino ka?" Sabi niya, "Ako siya na nakikipag-usap sa iyo." At tumakbo ang babae sa bayan at ipinamalita yon sa mga taga-roon. "Hali kayo, sumpungan niyo ang isang lalaki na sinabi sa akin ang mga bagay na ginawa ko. Hindi ba't ito na mismo ang Mesiyas?" At heto pong nakatayo ang isang Etiopong babae at isang Anglo-Saxon na lalaki. Pinakaunang pagtatagpo sa buhay na masasabi nating babae na itim, lalaki na puti. Noong ang bagay na pagbubulay na yon ay mabigyang pansin, doon noon sa paghihiwalay ng mga lahi sa harapan ni Jesus, kanya ngang ipinaalam sa kanila agad-agad, wala itong sakulay ng balat ng mga tao. Nanggaling tayong lahat sa isang puno, kina Adan at Eva. Siya nga mismo, ang bansa na ating tinitirhan, yun ang nagpabago sa ating kulay. Wala ngayong kinalaman dito. Ang Diyos ay namatay para sa lahat ng mga nilalang, puti man, itim man, dilaw man, kayumanggi man, pula man, at lahat. Lahat sila'y mga nilalang ng Diyos. Pero heto nga ang isang binibini na katayo para sa isang bagay. Marahil isa siyang mananampalataya, marahil di siya mananampalataya, marahil isa siyang makasalanan, marahil isa siyang banal, marahil may sakit siya, marahil hindi naman, marahil may pangangailangan siya, may problema sa salapi, marahil nakatayo siya rito para sa isa pang tao. Di ko po alam. Di ko pa siya nakikita kahit kailan. At wala akong kaidi-ideya kung ano ang itinatayo niya rito. At alam niya ng binibini. Di po ba't ganoon nga binibini? Kung ganoon nga, itaas mo ang iyong kamay nang sa gayon makita ng mga tao. Sige, itaas mo lang ang iyong kamay para yung mga tao, itaas mo lang ang iyong kamay. Ito ang pinakauna nating pagtatagpo. Ngayon, kung itutulot ng Panginoong Yesus na kung siya po'y may sakit, di ko nga siya mapapagaling. Gaya ng kung papaanong di ko kayo mapapagaling. Pero kung si Jesus ay narito, kanya ngang mapapagaling siya. Dahil kanya na yung ginawa doon pa lang nung mamatay siya sa Kalbaryo. Pero heto po na may bagay siya na magpapatunay na siya ang siya pa ring Jesus at sasampalatayanan yun ng babae na mapapagaling siya. At kung paanong ang babae na ito'y mapagagaling, kayo man ay mapagagaling din kung kayo lamang ay makasasampalataya. Tama po ba yun? Ngayon, naway ipagkaloob ito ng Panginoon. Hinihintay ko lamang ang pahid ng Espiritu Santo. Ayan nga. At ngayon, sa pangalan ni Jesus Kristo, ay pinamamanhik ko ang bawat espiritu rito sa ilalim ng aking kontrol para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngayon, binibini, gusto kong tumingin ka lamang sa akin pansamandali. Gusto kong manampalataya ka ng buong puso mo. At wala akong ideya kung ano ang ipinunta mo rito, kung sino ka. Wala nga. Pero nalalaman nga ng Diyos ang lahat ng tungkol sa iyo. Pero kung sasabihin sa akin ng Diyos ang bagay na ipinunta mo rito, kung gayon, makasasampalataya ka ba na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay narito para gumawa at kumilos sa paraan na ginawa niya noon nung narito siya noon sa lupa? Ang lahat ba ng mga tagapakinig ay sasampalataya ng magkakalakit? Ngayon, heto po tayo. Nakalatag na ang tagpo. Kapwa kami na nakataas ang kamay. Kami estranghero sa isa't isa. Sinulat ng Espiritu Santo ang Biblia. Sinabi ang mga bagay na ito na mangyayari mismo sa panahon na ito, na si Jesus ay bumangon mula sa patay at ang mga bagay na ito'y magpapatuloy. Ang kanyang pagmiministeryo ay magpapatuloy at sa mga huling araw na ito ay magiging eksakto yun sa paraan na pinangako niya na mangyayari. Ngayon, tama po ba yon?
Ang binibini, heto po siya na ninenervyos. Siya nga naman, pinagkukuskus niya ang mga kamay niya dahil may nadarama siya na kakaiba sa mga sandaling ito. Hindi dahil sa nakatayo siya sa harap ko. Ako'y kapatid na lalaki lamang niya. Hindi ko ibubunsod na ganoon ang madama niya. Pero siya nga'y may pagkaalam na may bagay na nangyayari. At nakikita mo ba yung litrato na yon na may liwanag sa ibabaw nun, kapatid na babae? Yun nga ang nagbubunsod sa iyo na ganyan ang maramdaman. Yan nga ang anghel ng Panginoon. Ito'y narito mismo sa ibabaw mo ngayon. At naparito ka para akin kang may panalangin dahil diyan sa pananakit ng likod na pinagdudusahan mo. Tama po. Sige, itaas mo ang iyong kamay. Ngayon, kayo ba'y sumasampalataya na ngayon? Kita nyo? Tinatalos ang lihim ng puso. Gaya ng sinabi niya, may 5 asawa ka. Sasabihin nyo nga ngayon, sa mga baguhan, sasabihin nyo marahil, hinulaan lang yun ni kapatid na Branham. Tingnan nga natin kung hinulaan lang nito. Sa tingin ko'y sinabi nito na ito'y suliranin sa likod. Tama po ba? Yun ba ang totoo? At ikaw, naoperahan ka rin at kagagaling mo lang sa ospital. At nang malaman mo na ako'y lingkod nga ng Diyos, ang asawa mong lalaki ay nakaupo roon sa likod at may suliranin din siya. Siya nga rin. Kung masasabi ko sa iyo kung ano ang suliranin ng asawa mo, ikaw ba'y makasasampalataya? May suliranin siya sa tagiliran niya at maging sa likod niya. Tama po ba yun? Itaas mo ang iyong kamay. May sasabihin pa ako sa iyo na isang bagay. Nakikita ko ang isang kabataang lalaki. Ang anak mo, nakaupo rin siya sa likod. Siya nga, tama. At ito pong anak mong lalaking ito ay parang may sumpong siya. Tama nga. Ginang Estoval ang pangalan mo. Yun nga ang pangalan mo. Ginang Estoval. Umuwi ka na't tinugunan ni Jesus Kristo ang iyong pananalangin. Matatanggap mo ang bagay na hinihingi mo sa pangalan ni Jesus. Ngayon manampalataya lamang. Lahat kayo ng mga itim, manampalataya lamang ng buong puso nyo ngayon. Inyo na bang napagtatanto na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay nagbangon mula sa patay? Ang Espiritu Santo nga niya ito na nagbubunsod sa inyo na yan ang maramdaman. Ngayon, heto po ang isang babaeng puti. Di ko siya kakilala. Wala akong ideya kung sino siya. Ano siya o kung ano ang ipinunta niyo rito. Kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay. Ngayon, sumasampalataya ka ba? Kung magagawa ng Diyos na ihayag ang kanyang puso, katulad ng ginawa niya noon sa babae sa may balon, tulad ng ginawa niya sa itim na babae kanina, ilan po sa mga puti ang nananampalataya na ganoon nga mismo ang ginawa niya? Heto, ako at ang babae na ito, ang mga kamay namin ay kapwa nakataas. Ito ang una naming pagtatagpo. Sasabihin ko nga ang isang bagay. Ang binibini na ito hindi siya taga rito. Galing ka ng silangan. Bumiyahe ka pakanluran nung pumunta ka rito. Tama nga. Galing ka ng Ohio. At ang siyudad ay Dayton. Tama nga. At ang dahilan ng pagpunta mo rito ay dahil nga sa kahinaan mo. At may pagka-nervyos ka. Di ka makatulog. May iniinom kang gamot para makatulog. Ang tawag nila sa iyo ay Dixie. Siya nga, Mason. Tama nga. Sige, umuwi ka. Aayos na ang pagtulog mo ngayon. Mula sa gabing ito, pinagaling ka na ni Jesus Kristo. Humayo ka sa pangalan ng Panginoon. Kung makasasampalataya ka lamang. Ngayon, kayo riyan na mga nakikinig, habang narito ang pahid ng Espiritu Santo, kayo'y manampalataya. Kayo na walang mga prayer card. Doon po sa matandang lalaki na tumayo rito kanina lang na di siya pinapila rito, mali kasi yung numero niya. Sana siya ngayon. Ikaw, sige, tumayo ka. Sumasampalataya ka ba na si Jesus Kristo'y anak ng Diyos? Naniniwala ka ba na ako'y propeta niya? Bueno, may sakit ka sa baga mo. Siya nga, linisan ka na nito ngayon. Makauwi ka na sa inyo at magaling ka na. Naglaan si Jesus sa iyo ng mainam na baga. Kita mo? Manampalataya lamang at manalig. Ang Diyos ay Diyos. Kumusta ka, Ginoo? Nananampalataya ka ba sa Panginoong Yesus Kristo? Ngayon, may isang lalaki minsan na lumapit kay Jesus, 10 beses, at nagtungo siya roon at naligtas. At humayo siya at ipinagsabi niya ito sa isang kaibigan, at dinala ang kaibigan. At yung kaibigan, sinaysay sa kanya na mananampalataya siya, at namangha siya sa kanyang narinig. At ang sabi niya, kailan mo po ako nakilala? Sabi niya, bago ka pa tawagin ni Felipe, nung naroon ka sa ilalim ng puno, nakita na kita. 30 milya ang layo noon na paikot pa ng bundok. Naglakad lang. Inabot siya ng isang buong araw para magtungo roon sa pila ng pananalangin. Nung makadako siya sa pila para sa pananalangin,
Nananampalataya ka ba na kayang sabihin sa akin ni Jesus kung anong suliranin sa iyo? Masasampalatayanan mo ba ito ng buong puso mo? Makasasampalataya ba ang mga narito na nakikinig ng buong puso nila? Hindi sa sarili niya ang ipinunta niya rito. Para po sa isa pang tao at isa pong babae. At ang babae na nalililiman ng kamatayan. Ang kapatid mo ngang babae. Hindi mo buong kapatid mo lang sa isang magulang. At wala siya rito. Naroon siya sa isang ospital sa may Tennessee. Kaya taga roon ka pala. At ikaw, ang babae na operahan. Pero wala nga yung idinulot na makainam sana. At narito kang nakatayo para sa kanya. Ipinagkaloob na ng Diyos ang iyong hiling. Tumayo ka na. At naway pagalingin ng Diyos ang babae na yon at paigihin ang lagay niya. Batay sa pananampalataya ng lalaking ito. Panginoong Diyos, sinasaway namin ang diablong yon na pilit kinukuha ang buhay ng babaeng yon. At nawa ang babae na ito, na kamag-anak ng lalaking narito, siya naway mabuhay dahil ang lalaking ito'y pumarito at tumayong kahalili para sa kanya. Jesus, ikaw nga'y tumayo sa Kalbaryo na kahalili para sa amin, at kami pinagaling mo, at sinasampalatayanan ka po namin. Mangyari nawa ito. Amen. Humayo ka na, nananampalataya, kapatid. Huwag ka na mag-isip ng kung anuman. Kumusta po kayo? Tayo estranghero sa isa't isa. Ito ang unang beses nating pagkikita. Ngayon, ang lahat ay maging mapitagan lang po at makinig maigi at manalangin. Ito nga na kung di natin kakilala ang isa't isa at tayo estranghero sa isa't isa, marahil ito ang pinakauna nating beses na nakita. Tama ba? Kung ito ang una nating beses na pagkikita, itaas mo ang kamay mo. Kung yahayag ng Diyos sa atin kung ano ang suliranin, kung ganun ba'y makasasampalataya ka ba na ako'y lingkod niya? Sasabihin ko sa iyo, di pa tayo nagkikita kahit kailan. Pero isa kang tubong taga Kentucky. Siya nga po, galing ka sa isang lugar doon na tinatawag na Somerset, Kentucky. Yun nga mismo ang totoo. Ako'y taga Burkesville, Kentucky. At ang suliranin mo'y pinahirapan ka riyan sa tiyan mo sa banda ng bituka, sa ibabang bahagi. Mga tumor. Tama. Sige, Jewel, makauwi ka na. Ipinagkaloob na sa iyo ng Diyos ang iyong kagalingan. Sumasampalataya ka ba sa anak ng Diyos, ang ibinangon na maguling si Jesus? Kung ikaw bagay makasasampalataya, nagtataka kayo marahil kung bakit ang binibining ito'y nagbubunyi. Kayo nga rin, kung narito kayo sa ganitong kalagayan na mamamatay na sana. Di kita kakilala. Pero kung di ako nagkakamali, sa palagay ko'y binautismuhan ka kaninang umaga dahil nakita kita na may ginawa kang isang mainam na bagay. Pero ang makilala ka mismo, di kita kakilala. Lumusong ka lamang doon sa bautismuhan at yun, siya'y nabautismuhan. Pero nananampalataya ka ba na kayang ihayag sa akin ni Jesus ang iyong mga suliranin? Ang mga narito ba na nakikinig ay kaya bang sampalatayanan niya ng buong puso nila? Nakikinita ko ang isang babae na lumitaw sa pagitan ko at ikaw. Narito ka para sa isa pang babae. At yung babae na yun ay higit na mas matanda pa sa iyo. Haya't ang nanay mo nga, wala siya rito. Siya'y taga Georgia. At malubha ang pagka-nervyos niya. Kung ano po yun, ay dahil sa pagbabago sa kanyang buhay. Menopause. At narito ka para sa iyong nanay. Tama. Bueno, maaalpasan niya yun. At aayos na ang lagay. Humayo ka na sumasampalataya ngayon. Aayos na ang lahat. Sabihin mo sa kanya na magpakatatag lang ng mainam. Pagpalain ka ng Diyos, kapataang lalaki. Manampalataya lamang. Manampalataya ka ng buong puso mo. Kung ikaw ay makasasampalataya, manalangin. Pinagpapalagay ko na ikaw at ako ay di magkakilala. Ang Diyos nga'y nakikilala ka at Kanya ako nakikilala. Pero magagawa ba ng Diyos na ihayag sa akin ang suliranin mo? Kung gagawin nga niya, makasasampalataya ka ba sa Kanya? Ilan sa mga narito ang makasasampalataya at magsasabi, Diyos, sasampalatayanan po kita kung iyong ngang ihahayag sa lalaki na ito. Just a moment.
Sandali lamang po. Ang ginang na nakaupo sa likod mismo ng mga dalagita rito, na nakatingin sa akin, siya'y dumadanas ng pamamaga sa kanyang mga ugat. At nakaupo po siya riyan, na nananalangin para sa isa pang tao. At ang espiritu niya'y humipo mismo sa dakilang saserdote. At siya'y kumaugnay sa Diyos. Nananalangin ka sa isang kaibigan mo na may sakit sa pag-iisip. At nakatira po sila sa isang syudad, isang maliit na syudad. Corridon, Indiana po. Siya nga, kung ikaw lamang ay makasasampalataya, matatanggap mo ang hinihiling mo. Amen. Nakaranas ka ng atake sa puso. Halos naroon ka na sa dulo ng iyong daan. Hayaan mo sabihin ko sa iyo ang isa sa mga lumiligalig sa iyo. Siya nga, ang paninigarilyo mo. Sandali lang po. Yung espiritu ay tumalon ngayon lang. Ayaw niya yun. Yun nga ang nagdudulot ng suliranin mo. Heto rito ang isang kabataang lalaki na nakaupo naman sa banda rito. May pagnanais din siyang tumigil sa paninigarilyo. Siya nga rin, kung makasasampalataya siya ng buong puso niya, yung bisyo niya sa paninigarilyo ay lilisan. Kung makasasampalataya ka, sinasampalatayanan mo ba? Kung sasampalatayanan mo ito at kikilos ka para rito, makakamit mo ang pagkaligtas mo. Kaya magagawa mo. Hindi ka taga rito. Taga-malayo ka. Kung tutusin, maaari ka nang umuwi ngayon sa Westboro na pinupuri ang Panginoon. Manampalataya lamang sa Diyos. Nakikilala kita, pero hindi ko alam kung anong suliranin sa iyo. Kung magagawang ihayag ng Diyos sa akin kung ano ang suliranin, makasasampalataya ka ba sa Kanya? Hayan nga't ang suliranin mo sa tiyan ay iigi na. Bueno, makauwi ka na't magalak ka. Manampalataya ng buong puso mo. Sa tingin ko, hindi kita kakilala. Tayo ba'y di magkakilala? Ikaw ba'y makasasampalataya? Na itong aking sasabihin sa iyo ay ang katotohanan nga? Alam mo mismo kung ito ba'y katotohanan o hindi. Bueno, yung sakit mo sa puso ay lilisan na sa iyo. Makauwi ka na't magaling ka na. Di kita kakilala, pero nakikilala ka ng Diyos. Makasasampalataya ka ba kung sasabihin ko sa iyo kung anong suliranin sa iyo at kung saan nga ito nagagaling ka? Sa likod mo nga, makauwi ka na ngayon. Lilisanin ka na nito at iigi na ang lagay mo. Sa tingin mo'y mapapagaling ng Diyos ang tumor na yan at yan nga'y paigihin nang di na kailangan pang operahan? Naniniwala ka ba? Itaas mo ang iyong mga kamay kung ito'y sinasampalatayanan mo. Makauwi ka na tanggapin mo ito sa pangalan ng Panginoong Yesus. Manampalataya. Kakatwa po na nung sabihin ko yon, meron ka rin nun. Tumor, may kakatwa kang ngang naramdaman nung sabihin ko yon. Dahil tumalon yung parehong mga espiritong iyon ng sabay. Humayo ka na. Pinagaling ka na mismo ni Yesus Kristo. Manampalataya. Masyadong bata ka pa para magkaroon ng arthritis. Pero magagawa mo bang manampalataya na pagagaling ka mismo ni Jesus? Kung ganun nga, humayo ka na nananampalataya at ikay gagaling na. Ilan po ang nananampalataya ng buong puso nyo? Ano kaya kung wala man akong sabihin sa iyo na isang salita, pero sasabihin ko na pinagaling ka na ng Diyos nung sumulpot ka roon sa sulok doon at nagkaroon ka ng kakatuwang pakiramdam na yon? Maniniwala ka ba sa akin? Sigit, makauwi ka na, magaling ka na. Pinagaling ka na ni Yesus Kristo. Isa kang kabataang babae na pinahirapan ng pagkanerbiyos. Makasasampalataya ka ba na pagagalingin ng Diyos ang pagkanerbiyos na yan at wawaglit yan sa'yo? Sinisikap mong makasumpong ng isang dakong makapagsisimula ka. Ito nga yung dakong yun mismo. Makahayo ka na, magbunyi, magalak, wala na ito sa'yo. Manampalataya ka ng buong puso mo. May pagkanerbiyos ka na nagdudulot ng problema sa tiyan mo. Ikaw nga'y pinagaling nung tumayo ka roon sa likod, Ginoo. Yun ang dahilan kung bakit hinihintay kita na makaabot dito. Tumayo ka na, kumain, pinagaling ka na. Sakit na pambabae, pagka-nerbiyos, nagugulumihanan. Siya nga, lilisan na ito sa iyo ngayon. Makauwi ka na't may ginang lagay mo sa pangalan ng Panginoong Yesus, basta't manampalataya ka lamang. May sakit ka na pambabae. Siya nga, na nagdulot ng pag-agas. Obaryo ito na di na gumagana. Manampalataya ka. Ikaw nga'y pagagalingin ni Yesus Kristo. Makauwi ka na, at sigit manampalataya lamang ng buong puso mo. Ngayon, may malalakang ang kalagayan. Diyan nga po sa puso mo, may bara. Makasasampalataya ka ba na paigihin ni Yesus Kristo ang kalagayan mo? Kung masasampalatayanan mo ito, pumayo ka sa pangalan ng Panginoon at magaling ka na, manampalataya ka sa Diyos. Sige kapatid na lalaki, nananampalataya ka ba na ikaw man ay pagagalingin ni Yesus Kristo rin? Sigit lumakad ka lang sa pila na ito na pinupuri ang Panginoon. Ilan po sa mga nariyan ngayon ang nananampalataya sa Panginoong Yesus? Nalalaman niya ang bawat ginang nas? Nakikilala kita. Pero di ko nga maitatanggi ang liwanag na nariyan mismo sa ibabaw mo. Kakilala kita. Pero ikaw nga'y may pinapanalangin na ibang tao. Isa pong maliit na bata, munting bata, na di nakatira rito. Nakatira ang bata sa Tennessee.
Siya nga't nananalangin ka rin para sa isang kaibigan mong doktor na may sakit sa puso at ang asawa niyang babae nagkaroon ng di kalubhang stroke. Siya nga, manampalataya ka at gagaling ka. Diyan nga sa isang munting binibini na nakaupo sa dulong upuan riyan, na yung daliri niya'y nakapatong sa bibig niya. Ano sa palagay mo, kabataang babae? Nagkaroon ka nga ng sumpong na dulot ng pagkanerbiyos. Natatakot ka nga't baka magkaroon ka uli ng ganoon. Siya nga, kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay habang pinapahiran mo ang mga luha sa mga mata mo. Huwag kang matakot at di ka na susumpungin. Ito ngang binibini na nakaupo sa tabi mo riyan. May hika ka. Problemang bronchial. Itigil mo na ang paninigarilyo, lilisanin ka na nito. Manampalataya ka sa Diyos. Manampalataya ka ng buong puso mo. Kung magagawa mong manampalataya, lahat ng bagay ay may pangyayari. Heto po ang isang ginang na nakaupo sa likod ng isa pang binibini rito. Tiyak ko na ikaw, ang ginang. Sandali lang po. Ang pangalan po niya ay Ginang Evans. Siya po'y taga Kentucky, Louisville. Siya nga. Di kita kakilala. Alam mong totoo yun. May sakit ka sa puso. May sakit ka rin sa iyong mga tenga. Siya nga. Kung tama yun, itaas mo ang iyong kamay. Sigit makababalik ka na sa Louisville. Pinaigina ni Jesus Kristo ang kalagayan mo. Hinahamon ko ang inyong pananampalataya sa pangalan ni Jesus Kristo na sampalatayanan nito. Sa kahit sino man dito, manampalataya ng buong puso nyo. Diyan man sa likod na pinakalikod, nakatayo riyan sa likod, manampalataya kayo. Di mo kailangang tumayo kung saan mang partikular na dako. Dito po sa panig na ito rito, manampalataya. Ilan po sa mga nariyan ang nangangailangan ng kagalingan? Itaas niyo lang inyong mga kamay at sabihin, sumasampalataya ako, Panginoon, manampalataya lamang. Sa mga nakaupo po sa linyang ito rito, may nakikita akong isang lalaki na taimtim sa pananalangin. Sa isang pangitain na nariyan, isa siyang mangangaral. Nakatayo siya sa tabi ng isang pulpito at nananalangin siya ng pagyabong. Nananalangin ng pagyabong sa kanyang pagmiministeryo. Di ko pa siya nakikita sa buong buhay ko. Pero yan nga ang ipinapanalangin mo, kapatid. Matatanggap mo ito ngayon. Manampalataya ka lamang sa Panginoong Yesus. May isang lalaki na nakaupo sa likod niya dyan na may kung anong problema sa braso niya. May naipit na mga bukol sa braso niya. Siya isa ring, kung masasampalatayanan mo ito, Ginoo, matatanggap mo ang iyong kagalingan. Amen. Sa may banda lang dito sa dulo ng hilera rito, ikalawa mula sa isang munting binibini na nakayuko ang ulo, diyan mismo sa bandang likod na, nakaupo riyan na nananalangin. Siya'y may sakit sa apdo. Siya nga binibini. Itinaas mo ang kamay mo, at alam ko na ikaw yung nananalangin. Natanggap mo nga ang iyong kagalingan ngayon mismo. Hayan po, nananampalataya ba kayo na nagbangon si Jesus mula sa patay? Narito ba siya ngayon? Sinasampalatayanan niyo po ba siya? Kung ganoon ay kung maniniwala kayo sa akin, sa heto ngang ang sinasabi ko ay katotohanan ng Biblia, at ang Diyos ay bumaling at pinagtitibay na ang mga sinabi ko sa inyo ay katotohanan, ang ibig sabihin nga ay ganap na ang Panginoong Yesus ay narito. Tama po ba? Kung ganoon ay gawin nyo ito. Gawin ito. Huwag na huwag po kayong mag-aalinlangan. Ipatong nyo ang mga kamay nyo sa taong nakaupo sa tabi nyo. Mananalangin ako sa pwesto ko rito, at ang buong kalipunan nyo na narito ipagagalingin mismo ngayon kung makasasampalataya kayo rito. Inyo na po bang sasampalatayanan ito? Sigit ipatong nyo ang mga kamay nyo sa bawat isa. Kung ganon, lahat ng nananampalataya na kayo magsisigaling ngayon, magsabi ng Amen. Ngayon inyong sasambit ako rito ng panalangin. Yun ang ipanalangin nyo. Ipanalangin nyo matapos kong sambitin. O Panginoon, na may lalang ng langit at lupa, niyakda ng walang hanggang buhay, may bigay ng bawat mabuting kaloob. Ako'y sadya pong nangangailangan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan na nagpapagaling. At dalangin ko na iyo po akong pagkakalooban ng pananampalataya na tanggapin ito. Yan po mismo ang pangako mo. Nananampalataya ako na ikaw ang siyang Jesus na lumakad noon sa mga pangpang ng Galilea. Dumanas ng pasakit sa ilalim ni Poncio Pilato. Namatay, nagbangon, umakyat sa kaitaasan, nagkaloob ng mga kaloob sa mga tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nananampalataya po ako na ang Espiritu Santo ay narito, dala-dala ang siya ring parehong gawa na iyong ginawa noong narito ka noon. Buong buo kong tinatanggap ang pangako na yon. Tinatanggap ko ang aking kagalingan. Nangangako ako na mabuhay para sa iyo at sundin ang iyong mga kautusan. Lumakad sa liwanag.
At ngayon ako po'y nananampalataya. because I've made the Yamang sinasambit ko ang pagtatapat na ito, that I am healed. na ako'y pinagaling na Stripes. sa iyong mga latay. Set real quiet. Sige po't maupo na ng tahimik. Ngayon, bulayin nyo. Yun po ang pagtatapat nyo. Heto po ang Diyos na pumaparito sa inyo ngayon. Tanggapin nyo ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya. Nananampalataya po ako ng kalagayan ko'y pinagaling na. I believe Nananampalataya po ako na lahat ng karamdaman ko ay inalis na. you're right now in the Kayo ngayon ay nasa presensya ng Diyos. Inyo na po bang nararamdaman ang Espiritu? Buksan niyo po ang inyong mga puso, inyong pananampalataya. Ang Espiritu Santo ay pinagagaling na ang mga tao ngayon. Ito pong batang babae na nakaupo rito, meron ding isa sa may kanan ko. Ang buong entablado po ay mistulang naliliwanagan ng kapangyarihan na nagbagong maguling Kristo. Heto siya sa mga narito ngayon. Narito siya sa mga tao. Ngayon, yan nga ang panalangin nyo. Ngayon, mananalangin ako at sasampitin na yung diablo ng pag-alinlangan ay umalis mula sa inyo. O Panginoong Diyos, may lalang ng langit at ng lupa. Ang akin pong panalangin din, Panginoon. Sa mismong sandali na ito, habang ang Espiritu Santo ay narito, bago mapahamak ang mga tao, sinasaway ko ang diablo. Kinuha na ni Jesus Kristo ang katagumpayan mula sa iyo. Nagtagumpay siya sa Kalbaryo. Kanyang pinagtagumpayan ang kamatayan, ang diablo, ang impyerno at ang libingan at nagbangong maguli sa 3 araw at nabubuhay na magpakailanman. come out of here, Satan. Lumabas ka riyan, Satanas! Ika'y isang talunan na. Lisanin mo ang mga tao rito at sila'y gumaling na sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. All that accept your healing, stand to your feet. Lahat ng tumanggap ng inyong kagalingan, tumayo kayo ngayon. Sa pangalan ni Yesus Kristo, magsitindig kayo. Amen. Itaas niyo ang inyong mga kamay sa Kanya at purihin siya. Ang tanging hindi ko lang nakikita na nakatayo ay ito pong lalaki rito na nakaupo sa silyang de gulong, si Ken Healy. Alam ko po ang kaso niya, isa pong kaso ng polio. Mukhang ang may isa pang nakasilya de gulong dito sa likod. Tingnan natin, ito po ang isang kaso, isang binibini na isa lang ang binti. Tama po ba? Naniniwala ka ba na ako'y propeta ng Diyos? Isa nga akong estranghero sa iyo, di kita kayang pagalingin. Pero nananampalataya ka ba na kayang sabihin sa akin ng Diyos kung ano mismo ang suliranin sa iyo? Kung ang bagay na iyon ay masasabi, makatutulong ba yun sa iyo? Isa ka pong diabetiko. Siya nga, ngayon sa palatayanan mo ito, at ikay makauwi na at magaling ka na sa silyang de gulong. Yun lang ang tanging bagay na dapat mong gawin. Ang manampalataya sa Panginoong Yesus Kristo at ikay magaling na. Itaas niyo ngayon ang inyong mga kamay at sabihin, salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapagaling sa akin. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagpapagaling sa akin. Pinupuri kita, Panginoon, sa pagpapagaling sa akin. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay dakila. Ang Diyos ay mayaman. Ang Diyos ay totoo. Ang Diyos ay narito. Ang Espiritu Santo ay narito. Ang kapangyarihan ng Diyos ay narito. At sumasampalataya ako ngayon ng buong nasa akin na si Jesus Kristo na anak ng Diyos ay pinagaling na ako. Amen. Kung mayroon dito na kinukundina ng kasalanan at may pagkabatid ng inyong mga pagkakasalay wala pa sa ilalim ng dugo, at ito nga sa presensya ng Diyos ngayon, natalos ang inyong iniisip, at ito po na sinasabi sa akin ng Espiritu Santo ito, ninanais niyo po bang tanggapin siya bilang inyong sariling tagapagligtas? Nagnanais na maalala sa panalangin? Itaas niyo ang inyong kamay sa lahat ng mga narito ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos, at ikaw, at ikaw, at ikaw, at ikaw. Siya nga, diyan sa may likod, ikaw, at maging dito po. Siya nga, dito sa may likod, pagpalain ka ng Diyos, iho, pagpalain ka ng Diyos na nariyan, at pagpalain ka ng Diyos, siya nga. Tingnan niyo nga, ang Espiritu Santo po ay di kailanman nagkakamali. Kapag sinabi ng Espiritu Santo, eto nga nahanda ko na sanang ipasa kay kapatid na Neville ang gawain dahil tapos na ang pagpapagaling. Pero may bagay na nagsabi, kailangan nila ng kagalingan ng kaluluwa. Kung gusto niyo pong tanggapin si Jesus bilang sarili niyong tagapagligtas, sige po't iyuko niyo ang inyong ulo pansumandali. Mag-alay po tayo ng panalangin. Kapatid na Neville, pause na po ako. Kayo po ang mag-alay ng panalangin ito kung mamarapatin mo. Sige po. Makalangit na Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, na lumakad dito ng may kaluwalhatian sa piling namin ngayong gabi. Habang sila na mga nagsipagyuko ng kanilang ulo sa pananampalataya ngayong gabi, na nananampalataya na ikaw ay may kakayahan na palayain sila sa kaluluwa man at katawan din. Iyo pong iligtas sila na nananampalataya ngayon na may pagsisising pananampalataya. Minamahal na Diyos, naway ang gabi na ito ay maging espesyal na gabi sa kanila. Iyo pong pagkalooban sila ngayon ng pagnanais, O Diyos. At iyo pong pagkalooban sila ngayon, O Panginoong Yesus, ng lubos na pagnanais na iyon ang kaalaman na ang mga pagkakasala nila ay pinatawad na. Iyo pong iligtas ang bawat isa, O Diyos, na nagsipagyuko ng kanilang ulo sa dako rito.
na dumudulog na may pagnanais sa pananalangin at nawa sila mula sa oras pong ito, naway ilayon nila sa kanilang puso na mamuhay para sa Kanya na siyang namatay para sa kanila. Sa pangalan ni Jesus at alang-alang kay Jesus, dumadalangin kami. Amen at Amen. Purihin ng Panginoon.